Hello again guys and magandang araw po sa ating lahat and welcome back sa aking channel. Ayan, so kahapon guys, ang i-share ko po sa inyo is yung mga prutas na kinakain ko or nakakain ko bilang isang dialysis patient. Ayan, so ngayon naman guys is ang i-share ko po sa inyo is para po sa kaalaman ng lahat, para sa mga nagtatanong, ano ba yung dialysis? Ayan, so ito po ay i-explain ko sa pinaka-simple pong explanation na alam ko bilang isang dialysis patient. So, wag na po kayong lilipat na channel, parang TV lang. Ayan, and simula na po natin ito. So, unang-una guys is, ano ba yung dialysis? Ayan, so ang dialysis po ay isang proseso. So, isa siyang proseso, artificial na proseso. Pag sinabi po nating artificial, ito po ay gawa ng tao or invento ng tao. So, ano po yung ginagawa mainly ng dialysis? So, sa akin pong pagka-explain ay ito po ay naglilinis ng dugo. Okay? Nililinis ng dialysis ang ating dugo. At ito po ay ginagawa sa isang tao kung sira na ang kidneys or hindi na nagfa-function o gumagana. Ayan. So, inihahalili po ang dialysis. Kasi po, kapag po hindi na gumagana ang ating kidneys, ayan, marami pong nangyayari or hindi nagiging balanse ang dugo natin sa katawan. So, ito po isang explanation. So, kasi po, sa atin pong dugo is meron po tayong tinatawag na creatinine, ayan, at mga urea, ayan, ganyan po. So, ayan po ay mga dumi sa ating dugo or basura ba. Ang creatinine po ay nalilikha. Ayan, nalilikha po yung creatinine kapag po sa paggalaw po ng ating mga muscle. So, kapag gumagalaw ang ating muscle, lumilikha ayun po ng creatinine. So, yun po yung produkto ng ating mga muscles sa paggalaw natin. Siyempre, araw-araw po tayo ay gumagalaw. Ang urea naman po, yan ay sa ihi. So, inilalabas po natin yan sa pamamagitan ng pag-ihi. At kapag hindi na ilabas ang urea or hindi na nakakaihi, tumataas, ayan, ay marami pong nagiging epekto, malalason po ang ating dugo at ang ating katawan. Kasi po, yun nga po yung isang basura para sa ating dugo kapag masyado ng marami. Ayan. So, ang creatinine po ay parang ano po yan, parang halimbawa po, parang pag tayo ay kumain ng pagkain. Ayan, ang katumbas po nun, para sa akin, ang isa explanation ko po, ay kapag po tayo kumain ng pagkain, di ba, magpupo tayo. Ayan, lumilikha ng pupo ang ating bituka, ating kinakain. Ayan, so para po yung creatinine. Kapag po tayo ay gumagalaw ang ating mga muscle, lumilikha tayo ng creatinine. At inilalabas natin yun sa pamamagitan ng ating kidney. Ang ating pong kidney ang nagsasala ng mga creatinine sa ating katawan. At ayun po yung inilalabas sa pamamagitan ng pag-ihi. So kapag hindi nga po gumagana ang ating kidneys, hindi po tayo makakaihi, masakit umihi, may infection. Ayan, doon po papasok si dialysis para po hindi magkaganon, hindi po dumami ang creatinine sa katawan. Kung halimbawang sira na po ang ating kidney, ayan, papasok po si dialysis. Siya po ang hahalili sa trabaho ng ating kidney. Ayan, so ang ginagawa po ng dialysis, binabalanse niya po ang mga mineral or yung mga chemicals sa ating katawan. Kabilang na po dyan ang creatinine. Ang mga sobrang creatinine, inilalabas po niya ng dialysis. Ngayon din po ang mga urea, ang iba pa pong chemical katulad ng phosphorus, ayan, or
hindi lang po maganda, mayroon po ring nakakasama na inilalabas ng dialysis. Ayan, meron pong nakakasama na hindi dapat ilabas sa ating katawan. Katulad po ng erythropoietin. Ayan. So, ang ating pong kidney ang gumagawa ng erythropoietin sa ating katawan. Pero, sa dialysis po, nakakasama po siya sa paglabas at hindi po kayang magbigay ng erythropoietin ng dialysis. Kaya po dyan papasok ang mga injections or ang mga oral medication na iron, ferrous sulfate, mga pampapula ng dugo, papataas ng erythropoietin. Pinaka-common po is injection. Ang Epochine, Eposino, mga ganyan po. Ayan, so ako po is twice a week po ako noon. Nung injection na yun, ayun. Kasi nga po, hindi na gumagana ang ating kidney. Wala pong erythropoietin na nagagawa para sa ating katawan. Kaya kailangan natin ng suporta. O yun po ay ang injection. Yan. Ang isa pa po guys na nagagawa ng dialysis, syempre hindi na nga tayo umiihi. Humahatak pang dialysis po, ang humahatak or kumukuha ng sobrang tubig sa ating katawan. Kasi di ba po ang kidney, sinasala po niyan at inaalis ang mga sobrang tubig sa ating katawan. At yun po, umiihi po tayo. Pero kung sira na po ang ating kidney, hindi na tayo makaihi. So, papasok po din dyan si dialysis. Siya po ang kukuha at hahatak ng mga sobrang tubig sa ating katawan para po hindi mapuno ng tubig ang ating katawan. Ayun po. So, ayun yung ginagawa ng dialysis sa ating katawan. Ang isa pa guys, ay kapag po sira ang ating kidney, ay hindi nababalanse ang ating blood pressure. Ayan, so kasi si kidney, nagpapalanse din siya ng blood pressure. Diyan napapasok si dialysis. Kasi po, nagme-maintain din siya. Kasi po, pag tayo ay nadadialysis nga po, nami-maintain or po nagno-normalize din ang ating BP. At kung hindi pa rin po makayanan noon, ay syempre, diyan napapasok yung mga oral medication na pampababa ng blood pressure. Okay. So, ayan guys. Sana po naipaliwanag ko na sa inyo ang dialysis, kung ano nga ba talaga ang dialysis. So, ayun ay isang proseso ng paglilinis ng dugo kapag po masyado ng madumi or marami ng mga chemical na hindi kailangan sa katawan. So, nangyayari po yun yung pagdami ng mga masasamang chemical na yun or mga basura katulad ng creatinine. Nangyayari po yun kapag po sira na ang ating kidney. At ayun nga po, kakailanganin natin ng dialysis. So, ayun guys, ang maipapayo ko sa inyo habang maaga pa, ayan, so kumain ng sustansya, magkaroon ng healthy diet, hindi iwasan ang mga may preservatives, mga maaalat, mamantika. Hindi naman po ko sinasabi na huwag kayong kumain nun. Bawasan lang, limitahan, in moderation po, ika nga. At para po, hindi po mapuwersa or hindi po masira ang inyong kidney. Okay? So, ayun lang guys po for today. At gusto ko lamang po i-shoutout muli si Ma'am Army. Happy birthday po sa inyo, Ma'am Army. And more birthdays to come. Thank you so much po sa lahat ng tulong. Ayan. Gusto ko rin pong i-shoutout sa lahat po ng nag-member at sa mga nagbigay po ng blessing through super chats po kagabi sa aking premiere. Napakasaya. Thank you so much po. And I really appreciate it po. And guys, ayun lamang po for today. Maraming salamat. If you like this video guys, please give a thumbs up and mag-comment lang po kayo sa baba ng mga gusto nyo pong i-tackle po natin sa next vlog. At inyong mga suggestion, opinion, ano masasabi nyo sa vlog na ito. Ayun, maraming salamat. And sa mga bago po sa aking channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated na po sa aking mga videos. Ayan, again guys, mag-ingat po tayong lahat palagi. Always wear your mask and face shield if possible. And keep safe po. God bless everyone. Maraming salamat. See you guys on my next vlog. Bye-bye!